Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid dito sa Gabay at Kasama. Sa gitna ng mabilis at magulong takbo ng ating mundo, madalas ay nakakalimutan nating huminto at makinig sa kaisa-isang tinig na nagbibigay ng tunay na kapayapaan at direksyon. Ngayon, nais ko kayong anyayahan sa ilang minuto ng malalim na pagninilay sa mga salita ng Panginoon na magsisilbing liwanag at gabay sa ating bawat hakbang. Magsimula tayo sa isang katotohanang madalas nating malimutan sa tuwing tayo ay nahaharap sa mga pagsubok. Sabi sa Ecclesiastes Kabanata 3, versikulo 4, may panahon ng pagiyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsasayaw. Ipinapaalala nito sa atin na ang bawat emosyon at bawat yugto na ating dinadaanan ay may banal na layunin. Hindi masamang mapagod o mapaluha dahil bahagi ito ng ating pagiging tao at bahagi ng plano ng Diyos para sa ating paglago. At sa mga sandaling parang hindi na natin kayang ipaliwanag ang bigat ng ating nararamdaman, tandaan natin ang pangako sa Roma Kabanata 8, versikulo 26. Ang Espiritu Santo mismo ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Sapagkat sa totoo lang, hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin sa paraang nararapat, ngunit ang Espiritu ang siyang namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi kayang sambitin ng ating mga labi. Tunay na kailangan nating pakaingatan ang ating sarili, hindi lamang ang ating espiritu kundi pati ang ating pisikal na anyo. Ayon sa unang Korinto Kabanata 6, versikulo 11 hanggang 20, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa atin na ating tinanggap mula sa Diyos. Hindi tayo ang may-ari ng ating sarili dahil tayo ay binili ng Panginoon sa napakataas na halaga. Kaya naman, marapat lamang na luwalhatiin natin ang Diyos sa ating pamumuhay. Sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, tinuturuan tayo ng banal na karunungan kung paano umiwas sa mga alitan na sumisira ng kapayapaan. Sa Kawikaan Kabanata 15, versikulo 18, sinasabing ang taong madaling magalit ay nakakalikha ng away, ngunit ang taong mahinahon ay nagpapatigil ng anumang gulo. Ang kahinahunan ay isang biyaya na dapat nating hilingin araw-araw. Gaya na lamang ng dakilang halimbawa ng awa ni Jesus, alalahanin natin ang tagpo sa Juan, Kabanata 8, versikulo 10 hanggang 11. Noong hinarap ni Jesus ang babaeng huli sa kasalanan, tinanong niya ito, nasaan ang mga umuusig sa iyo? Wala bang humatol sa iyo? Nang sumagot ang babae na wala po Panginoon, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala muli. Ganito katindi ang habag ng ating tagapagligtas. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong bumangon at magsimulang muli. Dahil ayon sa Hebreo Kabanata 10, versikulo 14, sa pamamagitan ng isang pag-aalay, ginawa niyang ganap magpakailanman ang lahat ng kanyang mga pinabanal. Ang kapayapaang hinahanap ng marami ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Sabi niya sa Juan, Kabanata 16, versikulo 33, sinasabi ko ang mga ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa mundong ito ay tiyak na magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob dahil napanagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang at pagkatakot sa Panginoon. Sa Kawikaan Kabanata 8, versikulo 13, ang pagkatakot sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkapuot sa masama, sa kapalaluan at sa mapanirang pananalita. Mapalad ang taong nakakasumpong ng ganitong uri ng pagkaunawa kaysa sa pilak o ginto, dahil ayon sa Kawikaan Kabanata 3, versikulo 13 hanggang 15, ang halaga nito ay higit pa sa anumang hiyas at walang anumang material na bagay sa mundo ang makakapantay sa halaga nito. Sa ating paglalakbay, hindi tayo ginawa ng Diyos para maglakad ng mag-isa. Sa Ecclesiastes Kabanata 4, versikulo 9 hanggang 12, binibigyang diin na mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa dahil mas may magandang bunga ang kanilang pinagpaguran. Kung ang isa ay mabuwal, may kasama siyang magbabangon sa kanya. Ang pag-ibig ang siyang nagbibigkis sa atin. Sabi sa unang Juan Kabanata 4, versikulo 16, nalaman natin at pinaniniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang sinumang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Kaya naman sa oras ng iyong pangangailangan at kabagabagan, huwag kang mag-atubiling tumawag. Sa Awit Kabanata 50, versikulo 15, nangako ang Panginoon, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Ang lahat ng nasusulat sa banal na kasulatan ay isinulat para sa ating pagkatuto upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw mula sa Biblia ay magkaroon tayo ng matibay na pag-asa sa bawat bukas.
dapat nating mapagtanto na ang ating buhay ay may espiritual na dimensyon. Sabi sa Efeso Kabanata 6, versikulo 12, ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan at kapangyarihan ng kadiliman sa sanlibutan ito. Dahil dito, mahalagang ituon natin ang ating mga puso at isipan sa mga bagay na nasa itaas at hindi lamang sa mga pansamantalang bagay dito sa lupa ayon sa Kolosas, Kabanata 3, versikulo 2. Maging sa loob ng ating mga tahanan, dapat maghari ang unawa at pagmamahal. Sa mga magulang, paalala ng Kolosas, Kabanata 3, versikulo 21, huwag ninyong pilitin o galitin ang inyong mga anak sa paraang mawawalan sila ng loob o madidismaya. Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon dahil siya ay mabuti at ang kanyang awa ay nananatili magpakailanman. Bagaman ang mensahe ng krus ay tila kamangmangan para sa mga taong napapahamak, para sa ating mga iniligtas, ito ang tunay na kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Huwag nating hayaang madaig tayo ng kasamaan sa mundong ito. Sa halip, talunin natin ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti ayon sa Roma, Kabanata 12, versikulo 21. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon sa Mateo, Kabanata 9, versikulo 13, na ang nais niya ay habag at hindi lamang mga ritual o sakripisyo. Naparito siya hindi para sa mga taong nag-aakalang sila ay matuwid, kundi para sa mga makasalanang handang magsisi at magbagong buhay. Manindigan tayo sa kalayaang ibinigay sa atin ni Kristo at huwag nang muling magpaalipin sa pamatok ng kasalanan. Kung pakiramdam mo ay nawawala ka, idalangin mo ang mga salita sa Awit Kabanata 111, versikulo 34, bigyan mo ako ng pagkaunawa at susundin ko ang iyong kautusan ng buong puso ko. Panghuli, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay na kinakaharap ninyo ngayon. Sa halip sa lahat ng pagkakataon, idaan ang lahat sa panalangin at pagsamo na may kasamang pasasalamat. Ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng anumang pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at talino sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi sa Kawikaan, Kabanata 1, versikulo 33, ang sino mang nakikinig sa Panginoon ay maninirahang ligtas at magiging payapa mula sa takot sa masama. Lagi nating pakaingatan ang ating pananalita na ang ating mga salita ay laging may biyaya at parang may asin para malaman natin kung paano sumagot sa bawat isa sa wastong paraan. Ipagkatiwala mo ang iyong landas sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at Siya ang gagawa ng paraan para sa iyo. Tandaan natin ang Awit Kabanata 28, versikulo 7, ang Panginoon ang ating lakas at kalasag, sa Kanya nagtitiwala ang ating puso kaya tayo ay natutulungan. Maraming salamat sa pagsama sa pagninilay na ito rito sa Gabay at Kasama. Nawa ang mga salitang ito ang magsilbing sandigan ninyo sa bawat sandali ng inyong buhay.